So meron tayong ginagawa rito mga katropa, Raider 150. Ang problema ng motor ni boss, nalolobat. Ipo-full whip namin kasi kapag nagsisignal light siya, sumasama yung ilaw, yung headlight nagbiblink din. Siguro maglalagay tayo rito ng relay. Tapos dito naman mga katropa, meron ditong MIUI 125. Ang problema ng motor ni boss, hinatak sa atin, hindi umaandar yung kanyang motor kasi ang sabi ni boss, boss, ano yung pinagawa nyo sa motor nyo? Bakit hindi umaandar? Pinawilding ko itong ano. Nagpa-welding kayo. Ayan yung side stand. Ayun. Tinanggal yung battery, kaya lang ko nakita nung tinanggal Yung coil. Simula nung nagpa-welding kayo, ayaw nung mandar, parang palyado na. namamatay ko. Simula nung pa-welding, maandar, palyado, namamatay. Tapos ngayon, natuluyan na. So yun yung problema ng motor ni boss mga katropa. Simula nung nagpa-welding siya, namalyado yung kanyang motor at ngayon hindi na umaandar. So may mga iba kasi mga katropa, nag-a-advise sila, yung mga ibang nagwi-welding o ibang gumagawa, na kapag nagwi-welding, huwag na daw tanggalin yung battery, huwag na daw tanggalin yung ignition coil, kundi paandarin lang daw yung makina, okay na yun, pwede na daw mag-welding. Pero hindi advisable yung ganun mga katropa kasi yung welding, mataas masyado yung kanyang current at mataas masyado yung kanyang amperahe. So pinaka-safe mga katropa, syempre tatanggalin natin yung battery at syempre pagkatapos yung tanggalin yung battery, dapat tanggalin nyo yung ignition coil. So mas safe yung mga katropa. Syempre yung mga iba siguro hindi ko na maintindihan, baka tinatamad lang sila magtanggal ng battery at tinatamad magtanggal ng ignition coil, kaya sinasabi paandarin na lang. So yun siguro yung nakikita kong dahilan. Pero pinaka-safe talaga at syempre wag tama rin, dapat sipagin magtanggal. Tanggalin yung battery, tanggalin yung ignition coil para safe na safe yung motor mo, iwas palyado at hindi matutulad na katulad nito, nagpa-welding lang, ayaw nang umandar yung motor ni boss. I-check natin kung ano yung naapektuhan doon sa kanyang motor sa pagkaka-welding, kung ano yung sira. Pagkatapos niyan, i-change oil natin yung kanyang motor gamit yung Valvoline na Extra Clean Technology. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. At dito naman mga katropa, kung mapapansin nyo, ang ganda ng kanyang RS100, sariwang sariwa. Pero ang problema ng motor ni boss mga katropa, pag mag-headlight siya, napupundi yung headlight niya kapag nire-revolution niya yung kanyang throttle. Ganon din sa signal light, napupundihan. So ang gagawin natin dito mga katropa, imbis na magpapalit lang tayo ng battery, ang gagawin natin dito, i-upgrade natin yung kanyang charger, ipo-full wave natin para makonvert natin sa 12 volts. At ang kagandahan nun, kapag naka-full wave na yung inyong RS100, pwede na kayong gumamit ng malalakas na ilaw, mini driving light, at kahit anong accessories na gusto nyong gamitin, pwede na kasi hindi na malolobat. Bukod doon sa hindi na siya malolobat, kapag naka full wave na ang inyong RS100, kahit naalisin nyo yung battery, hindi mapupundi ang inyong headlight kahit na i-revolusyon nyo o mabilis yung takbo ng inyong motor. So ayun yung kagandahan sa full wave, nakokontrol niya yung voltahe ng ating motor para maiwasan nating pumutok yung ating bombilya. So para may convert natin ito sa full wave, ang unang gagawin natin, aalisin natin yung cover ng ating magneto at tatanggalin natin yung magneto. Dahil yung kanyang light coil, i-improvise natin, meron tayong gagawin sa light coil para mag-convert natin sa full wave yung RS100. So ito na mga katropa, natanggal na natin yung magneto ng motor ni boss. At dito kung makikita nyo, meron tayong makikita sa taas na primary. Ito yung nagsusupply ng kuryente dun sa ating CDI. At sa baba naman, meron tayong makikita ritong malaking light coil. Ito naman yung sa ating supply ng charger at supply ng headlight. Ang gagalawin lang natin dito yung light coil, yung nasa baba, itong malaking ito. So ito yung light coil ng motor ni boss mga katropa. Sa light coil, meron kayong makikita ang kulay orange na balot na wire at dito naman meron kayo makikita ang dalawang yellow wire na magkadugtong. So ang gagawin natin dito mga katropa para ma-convert natin to at ma-full wave natin, ang gagawin natin, tatanggalin natin tong dalawang yellow wire, aalisin natin yan sa dugtungan niya. So gamit yung ating wire stripper, puputulin natin to at puputulin natin yung kabilang yellow wire. So pagkatapos natin maputol yung dalawang yellow wire, dito sa light coil, ang gagawin natin dito, yung dalawang yellow wire na pinutol natin, pagsasamahin natin silang dalawa, hihinangan natin.
So ito na mga katropa yung ginawa natin sa dalawang yellow wire na pinutol natin kanina rito. Pinagsama natin silang dalawa. Pagkatapos natin pinagsama yung dalawang yellow wire na yan, lalagyan natin ng electrical tape. Sisiliado na natin. Pagkatapos natin magawa yung mga katropa, ang susunod natin, dito sa ating light coil, meron kayo makikitang naka-body ground na magnetic coil. Ang gagawin natin yung naka-body ground na magnetic coil, aalisin natin. Putulin na natin to. So ito na yung inalis natin na magnetic coil sa body ground ng ating light coil. Ang gagawin natin yung inalis natin na magnetic coil dito sa ground ng ating light coil. Ilalagay naman natin ito dito sa yellow wire kung saan natin pinutol yung dalawang ito. Ang ipapalit natin dyan yung galing mismo ng ground ng ating light coil. So pagkatapos natin may pagsama yung dalawang magnetic coil na yung mga katropa, ang susunod na gagawin natin, siladuhan natin ng electrical tape. At pagkatapos nating masiladuhan ng electrical tape itong ating magnetic coil, pwede na natin isauli yung ating light coil. Pero dapat kapag sinasauli nyo yung light coil, iwasan nyo lang makontak sa body ground itong ating ginawa. Itong hininang natin na ito, itong dalawang yellow wire, lalagyan muna natin ito ng electrical tape. So ito na mga katropa, na isauli na natin yung ating light coil. Ang susunod na gagawin natin dyan, pwede na nating asimbolin yung ating magneto. Dahil tapos na natin convert yung ating light coil, pwede na natin asimbolin yung ating magneto at isauli na natin yung ating mga crankcase cover. So ito na yung motor ni boss mga katropa, tapos na namin gawin. Hindi ko na naipakita sa inyo kasi simple lang yung kanyang problema. Yung ignition coil pinalitan namin ng bago dahil walang lumalabas na kuryente dahil naapektuhan siya dun sa pagkaka-welding. So subukan natin mga katropang panda rin. Push button natin. Iyon Hindi ko may revolusyon kasi naka si boss, hindi naka center stand. Tapos nagpalit na rin tayo ng kanyang langis, yung Valvoline na extra clean technology. So ito na mga katropa, naisauli na natin yung magneto, pati crankcase cover, naisauli na natin. Ang susunod na gagawin natin dito mga katropa, pagkatapos nating ma-assemble yung ating magneto, tutuntunin nyo lang yung wiring ng ating stator. Ito yung wiring ng ating stator. Tutuntunin nyo lang yan sa dulo, meron kayo makikitang socket. At sa socket ng ating stator, meron kayo makikita na wire na pure white. Ito yung katapat nyo, pure white ito. Tapos meron kayo makikitang yellow na mayroong lining na red. Ito naman yung katapat nya, yellow na mayroong lining na red. So ang gagawin natin dito, mula sa wire ng ating stator, aalisin natin yung pure white, tapos yung yellow na mayroong lining na red, tatanggalin natin sa socket. So ito na mga katropa, yung yellow na mayroong lining na red, tapos yung pure white na galing mismo ng ating stator, inalis natin dito sa socket. Pagkatapos nating maalis sa socket, ang gagawin natin, dudugtungan natin ng wire ito at ipapagapag natin hanggang dito sa ating charger. Pero kapag nagdugtong tayo ng wire dito, dapat maganda kung hinangin natin para hindi mag-lose yung ating contact at syempre mas malakas yung bigay ng kuryente kapag nakahinang, kapag maigpit yung ating pagkakabuhol sa wiring. So dito hindi na natin kailangan tandaan kung sino yung white wire tsaka kung sino yung yellow na mayroong lining na red. Ang susunod na gagawin natin, aalisin natin yung charger na ito at papalitan natin siya ng 5 wires charger. Ito yung ating gagamitin, TTGR 5 wires charger. So kung magpo-full wave kayo, mas okay na gamitin yung ganitong klaseng brand. Masubok ko na ito at walang aberya at hindi siya nag-overcharge. So kung sakaling gusto nyo na bumili ng ganitong klaseng brand, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo sa legit na nagbebenta ng ganitong klaseng brand sa Shopee at Lazada. So ito yung ating 5 wires charger mga katropa. Sa 5 wires charger, meron kayo makikitang pink tsaka yellow wire. Yung pink at yellow wire mga katropa, ilalagay natin ito sa wire na pinagapag natin na galing ng stator. Ito yon, yung galing mismo ng stator na pinagapag natin. Yung white wire at yung yellow na mayroong lining na red na galing ng stator. So hindi na importante mga katropa kung sa matapat yung yellow wire at pink wire ng ating 5 wires charger. Walang problema doon dahil wala naman itong polarity. So ito na mga katropa, yung pink wire at yellow wire ng ating 5 wires charger na ilagay na natin doon sa wire na pinagapag natin na galing ng stator. Ito pala mga katropa, yung bawat dugtungan niya, hinihinangan ko yan pero hindi ko na pinapakita sa inyo yung paghihinang ko. Basta pag nagdugtong kayo, maganda kong hinangan nyo. Ito, gumamit kayo ng panghinang para iwas loss at syempre mas maganda yung daloy ng kuryente ng ating motor. Ang susunod natin na wire dito sa ating 5 wires charger, itong green wire. Yung green wire, ito yung ground ng ating 5 wires charger. Ilalagay natin ito sa ground ng ating motor. So dito sa dating socket ng ating regulator, meron kayong makikita ritong black wire. Yung black wire dito sa ating motor, ito yung mismong ground ng ating motor. So ang gagawin natin dyan, yung green wire ng ating 5 wires charger, ilalagay natin sa black wire ng ating motor. So ito na mga katropa, yung green wire ng
ng ating 5 wires charger na ilagay na natin sa black wire ng ating motor. Pero bago natin siya hinangan at lagyan ng electrical tape, dito maglalagay tayo ng relay. Ang purpose ng relay natin para yung ilaw natin hindi mag-flicker at hindi siya magkukurap-kurap kung sakaling gagamit tayo ng signal light, ng busina at ng stoplight. So ito yung ating gagamitin. Lalagyan natin ng relay yung ating pagpo-full wave. Dito sa ating relay mga katropa, naglagay na tayo ng mga wire dyan, yung number 85, 86 at number 87. Pare-parehas lang yung haba na wire na nilagay ko, medyo maikli lang. At yung number 30 naman ng ating relay, medyo hinabaan ko kasi ipapagapag natin hanggang battery. So umpisahan muna natin mga katropa dito sa number 85 ng ating relay. Ito yon, yung 85 natin. Yung 85 ng ating relay, ang gagawin natin dyan, isasama din natin dito sa black wire na pinagsama natin sa green wire ng ating full wave charger. So ito na mga katropa, yung number 85 ng ating relay na ilagay na natin sa black wire ng ating motor. Hindi pa natin siya hinihinang at nilalagay ng tape. Maglalagay tayo ng extra wire dyan at yung extra wire na ilalagay natin dito, ipapagapang natin hanggang sa negative supply ng ating battery. So direct sa battery yung gagawin natin at hindi natin ilalagay sa body ground. So ito na mga katropa, yung green wire ng ating 5 wire charger na ilagay na natin sa black wire. Yung number 85 ng ating relay na ilagay na rin natin sa black wire ng ating motor. At nag-additional tayo ng wire dahil ipapagapang natin ito hanggang sa negative supply ng ating battery. So mamaya ko na siya ilalagay mga katropa dahil i-organize ko yung wiring mamaya. Dito naman tayo sa red wire ng ating 5 wire charger. Yung red wire ng ating 5 wire charger, ilalagay natin sa red wire ng ating motor. Red to red wire lang yung gagawin natin. So ito na mga katropa, yung red wire ng ating 5 wire charger na ilagay na natin sa red wire ng ating motor. Ang susunod natin mga katropa, dito naman tayo sa nag-iisang wire na lang ng ating 5 wire charger. Dito sa kulay na black wire. Yung black wire, ito naman yung magkocontrol ng ating voltahe para maiwasan nating lumubo yung ating battery at maiwasan nating pumutok yung bumbilya kung sakaling wala tayong battery o tinanggal natin yung battery sa ating motor. So itong ating black wire ng 5 wire charger, ilalagay natin dito sa yellow na mayroong lining na red. Pagsasamahin natin silang dalawa. So ito na mga katropa, yung black wire ng ating 5 wire charger na ilagay na natin sa yellow na mayroong lining na red ng ating motor. Hindi pa natin siya binalutan ng tape at hininang dahil dito sa ating relay, hanapin nyo dito yung number 87 ng ating relay. Ito yung ating number 87. Yung number 87 ng ating relay, isasama natin ito dito sa pinagsama nating black wire at yellow na mayroong lining na red. So ito na mga katropa, yung black wire ng ating 5 wire charger na ilagay na natin sa yellow na mayroong lining na red at dyan din natin nilagay yung number 87 ng ating relay. Tapos na tayo dito sa wire ng ating 5 wire charger, dito naman tayo sa ating relay. Dito sa relay, meron kayong makikita rito na number 86. Yung number 86 ng ating relay, ilalagay natin ito sa accessory wire ng ating motor. So dito sa ating motor, meron kayong makikita rito na flasher relay at sa flasher relay, meron kayong makikita na solid na brown wire. Ang solid na brown wire, ito yung accessory wire ng ating motor. So itong number 86 ng ating relay, ilalagay natin dito sa solid na brown wire o dito sa accessory wire ng ating motor. So ito na mga katropa, yung number 86 ng ating relay na ilagay na natin sa accessory wire ng ating motor. Meron na lang tayong nag-iisang wire na natira dito sa ating relay, yung number 30 ng ating relay. Ito yon, yung common ng ating relay. Yung number 30 ng ating relay mga katropa, ang gagawin natin dito, irerekta natin ito sa mismong battery ng ating motor. Ida-direct natin dito sa positive supply ng ating battery. So dalawa yung ida-direct natin sa battery. Unang-una, yung number 30 ng ating relay, direct sa positive supply ng ating battery. Tapos yung wire na nilagay natin dito sa black wire ng ating motor, ida-direct natin dito sa negative ng ating battery. Pero yung number 30 natin mga katropa, dito sa ating relay, kapag nilagay natin ito sa positive supply ng ating battery, dapat lalagyan natin siya ng fuse. Ang ilalagay natin dito na fuse ay 10 amperes. So ito na mga katropa, nailagay na natin sa positive supply yung number 30 ng ating relay at nailagay na rin natin sa ground yung wire na nilagay natin sa black wire ng ating motor. So medyo gabi na mga katropa dahil binuway pa namin yung motor ni boss at syempre para magamit mo na rin yung ilaw mo boss ano. Para makita na rin ni boss yung ilaw niya kasi nagkabit kami ng LED sa kanyang ilaw. So paandar rin natin yung motor mga katropa. Naglagay na rin kami ng voltmeter. Yan, umaandar yung motor. Ngayon kapag nirevolusyon natin, namatay. Ayan, yan. Pag nirevolusyon natin mga katropa, kung mapapansin nyo, 13, 14.9. Ngayon, pag binuksan natin yung ilaw, kung mapapansin nyo, nakabukas yung ilaw niya. Ayan o, maliwanag, di ba? Kahit na old model na, ang ganda ng ilaw niya dahil naka full wave. Kung mapapansin nyo, nakabukas yung ilaw niya, kayang-kaya pa niya. Hindi malolobat. Ayan o. 13.6, 14.1, 13.9. I-high natin, high beam. Yan o, high beam niya o.
Tapos yung kanyang signal light, yan sa likod, harap, kanan, sa likod, tapos busina. Tapos yung kanyang voltmeter, napakaganda mga katropa. Kondisyon na kondisyon yung kanyang charging at sigurado walang lobat tong motor ni boss. Kahit na ibabad pa niya yung kanyang ilaw, kahit magbukas pa siya ng ilaw na malakas, 100% walang lobat dahil kayang-kaya ng kanyang battery. Ayan o, kung mapapansin nyo, 13.3 hanggang 14.3 pa. So good na good mga katropa, approve na approve. Siguradong wala ng lobat ng motor ni boss at hindi niya na po problemahin yung kanyang motor na pag walang battery, puputok yung mga ilaw at minsan nag-overcharge yung kanyang battery. Pero sa pamamagitan ng full wave, mag-i-stable na yung kanyang karga at pwede na siyang gumamit ng mga ilaw na malalakas na siguradong hindi malulobat. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panganap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.